Sa pangalan ng dakilang manunubos na si Jesus, mula ngayon at magpakailanman. Ama, kung saan ako naroroon, gayon din, kasama sila. Ganyan kadakila ang pag-ibig ng isang Jesus sa tao. Nang lahat ay ibig niyang maligtas. Ang lahat ay makasama niya sa kanyang kaharian, o aking nga iniibig na mga kapatid. At sa kalagayan ng tao sa kasalukuyan, ay naroon pa rin namamayani ang kalooban ng laman. Namamayani pa rin ang kagustuhan ng laman, o aking may iniibig na mga kapatid. Kung kaya nga't sa lipunan ng inyong ginagalawan, kayo ang mga saksi sa kahinaan at karupukan ng mga tao. Kung kaya nga't o aking may iniibig na mga kapatid, sa mga makasalanang ako ng tao sa sanglibutan, iba't ibang uri ng karanasan ang natatamo. Iba't ibang uri ng mga pagsubok ang ibinibigay sa tao upang sa ganon ang tao ay magbalik loob sa harapan ng dakilang Panginoon. At kayo nga, o aking nga iniibig na mga kapatid, ang kahayagan, kayo ang kahayagan ng kaitasan, sapagkat sa kanya mga salita na ihinandog sa bawat isa sa inyo, nariyan kayo, o aking may iniibig na mga kapatid, na naging sisidlan, hiram ng dakilang Panginoon. Kayo man ang galing sa kadiliman, o aking mga iniibig na mga kapatid, kayo naging hintil, kayo naging eskriba't mga parisiyo. Subalit, o aking mga iniibig na mga kapatid, kung bakit nariyan kayo at ginawa kayo sa sisidlang hirang ng dakilang Panginoon. Katulad ng kanyang mga alagad, o aking mga iniibig na mga kapatid. Sa kabila ng mga kahinaan at karupukan ng laman, kung bakit tumatalima sila, sumusunod sila sa dakilang Panginoon. Nariyan ang isang apostol, Pedro, na naging lilo ng kanyang kapanahunan, o aking mga iniibig na mga kapatid. At kayo man, ang kanyang kalarawan, naging lilo rin kayo sa inyong mga kaakuan. Nariyan si Tomas Didimo, na nag-alinlangan sa isang Diyos na makapangyarihan sa lahat, subalit pinili pa rin ng dakilang Panginoon. At kayo man, o aking mga iniibig na mga kapatid, ang mga alagad ng dakilang Panginoon ay kayo, ang salamin ng mga alagad na yan, sapagkat dinaanan ninyo ang kanilang buhay, o aking mga iniibig na mga kapatid. Naging malupitin kayo sa inyong kapwa. Subalit, o aking may liibig na mga kapatid, nang makita ninyo ang kaharian ng Diyos, nariyan kayo at nariyan kayo na tumatalima at sumusunod sa utos ng dakilang Panginoon.
O aking may iniibig na mga kapatid. Huwag nawang manghina ang inyong mga pananampalataya. Huwag kayong bumitiw sa tunay na puno ng ubas, o aking may iniibig na mga kapatid. Nariyan ang tuwid na daan na inyong nilalakaran sa ngayon, naway huwag kayong lumis pa ng daan. Upang sa ganon, ang inyong pagparito sa lupa ay magkaroon ng kabuluhan sa harapan ng dakilang Panginoon. Tama. Makabuluhan ang buhay, o aking may iniibig na mga kapatid. Kung ito ay gagamitin nyo at isa sa buhay ninyo ayon sa kalooban ng dakilang Panginoon. Sapagkat marami ang nangangako sa harapan ng dakilang Ama. Maraming namamanata, o aking mga iniibig na mga kapatid. Subalit, kung nariyan na sa harapan ng sanglibutan, kung bakit nakakalimutan at nakakalimutan na ang mga pangako at panata sa harapan ng dakilang Panginoon. Hanggat ang tao ay nasa laman, marami na nagsasabi, patuloy pa rin gumagawa ng kasalanan ang tao. Laging binabanggit, sapagkat ako ay tao lamang. Subalit o aking mga iniibig na mga kapatid, hindi ito ang dahilan. Natanawin ninyo na patuloy kayong gagawa ng inyong kahinaan, karupukan ng isang laman. Nakita ninyo at nadamanan ninyo ang kanyang mga tanda at patotoo, o aking mga iniibig na mga kapatid. Ito ay inyong panaligan at ito ay inyong pag-iingatan, o aking mga iniibig na mga kapatid. Mag-ingatan ninyo ang salita ng dakilang Panginoon sa inyong mga puso upang huwag kayong magkasala, o aking mga iniibig na mga kapatid. Ito ang laging binabanggit ng kabatliyaan, na ang tao ay magbalik loob sa harapan ng dakilang Panginoon. Na ang tao ay matutunan niya ang tuwid na daan, isang daan kung saan naroroon ang kalwalhatian ng dakilang Ama. Subalit ang tao, aking mga iniibig na mga kapatid, sa kalansing ng salapi ay madaling mabingi. Sa alindog ng sanglibutan, ito'y nakakabulag, o aking mga iniibig na mga kapatid. At kayo sa inyong pag-aaral, sa loob ng patuang diway, ito ngayon, ang inyong binabaka sa inyong pananampalataya upang sa ganon, o aking mga iniibig na mga kapatid, kayo na nakapasok na sa bakuran ng dakilang Ama, naway, wag lumihis muli ang inyong mga daan. Kilala ninyo ang kanyang tinig, o aking mga iniibig na mga kapatid. Tinig, nagbumiyaw sa ilang, upang sa ganon, kayo sa inyong mga kakuan, tutuloy ninyo ang daan na ipinagkaloob at ipinakilala sa inyo ng dakilang Panginoon. Isang daan, bagamat nakipot, o aking mga iniibig na mga kapatid, naroroon ang kapahingahan at kapayapaan ng inyong mga tunay na ako. O aking mga iniibig na mga kapatid. Isang magandang halimbawa sa Apostol Pablo. Sa kabila ng kanyang mga kasalanan noong unang dako sa mundong ito, ginawa siyang sisilang hirang ng dakilang Panginoon. Bakit? Nasilayan sa kanya ng kaitasan na mayroon siyang paninindigan sa harapan ng dakilang Ama, na ang kanyang natamuang tanda at mga kabiyayaan na nagmula sa kaitaasan hanggang sa wakas ng kanyang buhay, hindi nagbago ang kanyang pananampalataya sa harapan ng dakilang Panginoon. Ganyan din kayo, o aking mga iniibig na mga kapatid. Sapagkat sa panahon ito, yung tinatawag na bulaang propeta ay nariyan pa rin na mali-aligid sa inyong mga buhay.
Kung kaya nga, o aking mga iniibig na mga kapatid, halinawa, ang inyong pagparito sa mapalad na umagang ito ay naging nakabuluhan nawa sa inyong mga buong kakuan, lalo't sa gitna ang kabusugan ng inyong mga espiritu. O aking mga iniibig na mga kapatid, ang lahat ng mga nangyayari sa mundong ibabaw, ang lahat ng mga nagaganap sa mundong ibabaw, o aking mga iniibig na mga kapatid, yan ang tinig ng Diyos. Upang ang tao ay magising ang kanyang kamalayan at makilala nila na mayroon palang Diyos na makapangyarihan sa lahat. O aking mga iniibig na mga kapatid, naway, tularan ninyo ang mga unang tao na nakatitik sa santong kasulatan, ang kanyang pagtalima, sarapan, at sa utos ng dakilang Ama ay kailanman hindi mapapasabalian. Nariyan si Amang Abraham, nariyan si Noe, nariyan si Daniel, o aking mga iniibig na mga kapatid. Sila ang mga magandang halimbawa na inyong nababasa sa santong kasulatan ng isang tinawagan sa loob ng patulang diway, maging matapat at magpatotoo kayo sa inyong pananampalataya sa harapan ng dakilang Panginoon. Ang aking karagdagan, Una Timoteo, Kapitulo 1, 14 hanggang 16. Pakibasa. Maliwanag, o aking may iniibig na mga kapatid, ang lahat ay kinhabagan ng kaitasan upang sa ganun ang tao ay binigyan pa ng pagkakataon na mamuhay ng may kaayusan, ng may kalinisan sa mundong ibabaw. Muli, iniwan ko sa inyo ang kapayapaang nagmumula sa kaitasan at ang kapayapaang nagmumula sa aking espiritu na walang siyang managana at maghari sa inyong mga buong kakuan, sa inyong kapaligiran, sa inyong bansa at sa buong sandaigdigan, kapayapaan. Paalam, Pablo, Apostol. Pag-ibig at kapayapaan ang sa inyo'y binabati ngayon at magpakailanman. Maraming bagay sa bawat sulok ng mundo ay tunay nga naging kagaya sa paningin ng bawat kaluluwa. Na totoo na lahat ay tunay ngang nilikha ng dakilang Ama, na kung papaano ang bawat isa ay maging mapayapa sa kanyang pamumuhay. Nang sa ganon, na ang pag-aaral na bawat isa ay tunay nga na ito ay magbigay ng kaantasan sa bawat kaluluwa. Na hindi inaalintana ang bawat bukas kung hindi ang isang pananampalataya sa isang dakilang Ama ay nagpapalawak at nagpapatuloy ng upang na sa ganon maabot ng bawat isa ang anumang kalooban ng kaitaasan. Na ito ang narapat mangyari sa bawat mag-aaral. Ngunit sino ang hindi nababahala sa kanyang buhay
ayon sa laman. Ang lahat ay naging pangunahin. Ang isang pag-aaral ayon sa sanlibutan. Mga iniibig kong mga kapatid, ang bawat sangkap na binigay ng kaitasan, tunay nga na ito ay mabuti para sa isang kaluluwa na pagsulong. Ngunit ang inyong puso at isipan ay nabubukod tangi iba upang ang maging pangunahin ay ang sa paligid at ang maging pangalawa ay ang kaitaasan. Hindi ba't ito ay isang maling pananaw ng isang kaluluwa? Sa simula at sa pool, ang layunin ng pagsilang ng isang kaluluwa ay ang pangunahin, ay ang pagsulo ng isang espiritu para sa Panginoon. Ito ang narapat na talakayin ng bawat isa sa kanyang sarili na kung papaano nakikilalaning mabuti ang mga aral ng Panginoon nang sa ganon na ang bawat kaluluwa ay tunay nga na magkaroon ng karunungang narapat sa kanyang pagkatao at ito ang magdala sa kanya ayon sa kalooban ng dakilang Panginoon. Tunay nga nakikilala ang isang dakilang Ama na lumikha. Ngunit ang inyong pananampalataya ay naging sapat ba sa pagkilala sa dakilang Ama? Kaya nga, mayroong isang anak na isinilang ayon sa Espiritu na ito ang pinakamahalaga na kilalanin ng bawat isa ang mula sa pag-ibig. Maraming pananampalataya ang bawat tao, ngunit nagkulang sa pag-ibig. Sa ngayon, ang inyong pag-aaral ay namumugtang ayon sa pag-ibig, sapagkat nakikilala niyo na ang tunay na layunin ng isang pananampalataya na sa ganon, kayo ay mapalapit sa dakilang Ama. O mga iniibig kong mga kapatid, bawat pagsilang ay may pagsulong sa pag-aaral. Na ito ang narapat sa bawat isa ng upang nang sa ganon, kayo ay hindi manatili sa paniniwala ng kadiliman, kung hindi ayon sa pananampalataya sa mga biyaya na mula sa kaitaasan, na ito magbigay sa inyo ng kalayaan, nang sa ganon, kayo ay manatili sa piling ng dakilang Panginoon. O mga iniibig ko mga kapatid, maging tapat kayo sa inyong pag-aaral. Huwag kayong magalinlangan, sapagkat ito ang laging dumarating sa bawat tao. Tunay na laging nahusgahan ang mga mabuti para sa kaitaasan. Ngunit, pakatandaan ng bawat isa, iisa lamang ang tagapagligtas sa kaitaasan. Na ito ang dapat niyong akapin, ang mga aral na sa inyo iniwan. Nasa hanggang ngayon at mula sa kaitaasan na binababa para sa maraming kaluluwa upang lamang matanaw ninyo ang sanliwanag at akapin yung buong puso upang nang sa ganon, hindi kayo maligaw ng landas na inyong tinataha. O mga iniibig ko mga kapatid, maraming pag-asa ang binigay sa inyo ng kaitaasan upang magpatuloy ng pag-aaral. Kayo na ngayon mag-aaral ayon sa Espiritu, pagtibayin nyo ayon sa Espiritu sa pangalan ng dakilang Panginoon nang upang nang sa ganon, kayo ay maging matibay. At nang sa ganon, anuman dumating na unos, ay hindi kayo matinag kung hindi bagkos
nakatayo pa rin kayo sa inyong kinalagyan, nananampalataya at ginagampanan ang mga biyaya na sa inyo itinanim ng dakilang Panginoon. O mga iniibig kong mga kapatid, magsipag kayo sa inyong pag-aaral. Tunay na maramdaman ng bawat laman ang anumang pagod sa buhay. Ngunit, iisa ang layunin ng buhay. Bakit mo naranasan ang mga bagay ng kalungkutan? Bakit mo naranasan ang mga kirot ng buhay? Sapagkat may kulang pa. Mayroon pang dapat tumaas sa antas sa iyong pagkatao na kinakailangan mong abutin upang na sa ganon, ang isang pagkilala mo sa gawaing kabanalan ay maiangat mo at ito'y maisagawa mo ng mayroong buong puso na pag-aalay sa dakilang Ama. O mga iniibig ko mga kapatid, di ba't ang isang dakilang anak ay dumanas ng hirap? Ngunit siya'y nagpatuloy sa kanyang pagganap. Sapagkat nalalaman niya ang isang matuwid sa taasan na ito magpapala at tatanggapin niya ang kulatian. Bakit nga? Hindi narapat sa kanyang mga anak upang makapiling sa kaitaasan. Kaya nga't ang pag-aaral ay lagi nagpapatuloy sa mulit-muling buhay upang nang sa ganon lumalim ang isang pag-aaral sa bawat isa. At nang sa ganon, kayo na bilang mag-aaral ng kaitaasan ay manatili at magpalawak pa at tumulong sa maraming kaluluwa sa inyong kapaligiran. At nang sa ganon, bawat isa ay tamuhin ang liwanag mula sa kaitaasan. At muli, iiwan ko sa inyo ang pag-ibig at ang kapayapaan nagmumula sa isang dakilang Panginoon ngayon at magpakailanpaman. Paalam ang iyong kapatid sa Espiritu, Pablo, Apostol. Paalam. Pag-ibig at kapayapaan ang lagi nang ibinabati sa bawat isa mula ngayon at lagi. Ang aklat na ipinagkaloob at iniwan ng dakilang Panginoon ang siyang makapagbibigay ng tunay na liwanag sa buhay ng isang tao kahit man siya'y naririto pa sa kapatagan ng lupa. Ang aklat na ito ang nakapagbibigay sa inyo ng liwanag upang sa gayon ang tao makapagpatuloy sa kanyang pag-aaral. Tunay ngang ninilang kayo ng dakilang Panginoon upang ganapin ninyo ang inyong mga tungkulin, upang ibigay ninyo ang inyong kabuuan, upang sa gayon ang lahat ay patungo sa kanyang harapan. Ang buong pag-aaral ay tunay ngang maliwanag sa bawat isa, sapagkat kayo'y lagi na naririto sa piging ng dakilang Panginoon upang magdagdag ng mga kaalaman, na mga karunungan na nauukol sa kaitaasan. Kayo na hinirang, kayo na lagi nang nakikinig, lagi nang nagbibigay ng inyong buong kaakuan upang sa gayon ang lahat ay inyong makimkim, maisokbit sa inyong lukbutan upang hindi na kayo makalimot sa inyong paglalakbay.
tunay ngang ang daan ay matuwid. Subalit, alam ninyo na ito'y makipot at ito'y inyong pagtitiisan sapagkat ito ang nilakaran ng dakilang Panginoon. Kaya nga, laging pinaalala kung tunay nga ninyong kayo'y umiibig sa dakilang Panginoon. Sumunod kayo sa kanyang likuran upang sa gayon matutunan ninyo ang lahat ng mga bagay na kinakailangan ninyong matutunan sapagkat pinagkatiwalaan kayo at binigyan kayo ng panahon upang sa gayon lahat kayo ay matuto, sumulong, mamunga ng napakarami dahil ito ang inyong ibibigay sa inyong kapwa na wala pa sa ganitong paturuan. Lagi kayong umaalam ng mga aralin. Lagi kayong naririto sapagkat alam ninyo na ito ang makapagbibigay sa inyo ng mga bagay na nauukol sa kaitaasan at hindi kayo maglililo sa inyong sinumpaang tungkulin sa dakilang Panginoon. Mapalad ang bawat isa na lagi nang naririto. Mapalad kayo sapagkat kahit mang ano mangyari, ang inyong pananampalataya ay tunay ngang nakikita sa inyong mga gawa. Pananampalataya na mayroong pag-ibig at ito ang tunay ngang kinakailangan sapagkat kailangan ng buong sanlibutan ang mga bagay na kinakailangang matutunan na nanggagaling sa kaitaasan. Tunay nga sa inyong pagpapatuloy, ang mga pintuan ay binubuksan. Ang mga bagay na hindi matanggap ay tunay nga ninyong tinatanggap. At ang lahat ng mga ito ay tunay ngang inihahatag sa inyong harapan upang sa gayon mabigat man ito o magaan, inyo itong kakayanin sapagkat tunay nga ang inyong pananampalataya ay pinagtitibay ng panahon. Kayo na lagi nang naririto, damputin ninyo ang mga biyayang ipinagkakaloob sa inyo. Ang lahat ay kasangkapan, pinaaalala sa inyo. Hindi lamang kayo tagapakinig, hindi lamang kayo naririyan upang masabing kayo nga ay pumaparito sa harapan ng dakilang Panginoon. Gampanan ninyo ang inyong mga tungkulin. Huwag ninyo itong kalimutan. Huwag ninyo itong talikuran sapagkat pinaaalala sa inyo ng kabatlaya na sa pagdating ng panahon na kayo'y mawala sa panahon ng inyong buhay. Babalik at babalik sa inyong pinag-aaralan. Huwag nawang mangyari na sa inyong pagpapagal, tunay ngang mawawala ng kabuluhan kung sa inyong paglalakbay ay tunay nga ninyong malimutan
ang inyong sinumpaang tungkulin. Ang Diyos ay lagi nang naririyan, umaasa na sa pagdating ng panahon ng inyong buhay, makarating kayo sa tuktok na kinakailangan ninyong mapuntahan upang sa gayon magkita at makita ng dakilang Panginoon kung papaano kayo nagtiis alang-alang sa kanyang pag-ibig. Himay-mayin ninyo ang lahat ng mga bagay na ibinibigay sa inyo ng dakilang Panginoon sa tuwi kayong naririto. Ang kahandaan ay tunay ngang mahalaga sapagkat dito nagkakaroon ng tunay na kabuuan ang inyong mga espiritu na tunay ngang kumakain at umiinom upang sa gayon mapagtibay ninyo ang inyong mga pananampalataya na mayroong gawa. Manatili kayo sa puno ng ubas sapagkat ito ang kaligtasan ng isang espiritu na tunay ngang nag-aadhika na siya'y makakawala sa laman sapagkat hindi niya magagawa ang layunin ng dakilang Panginoon kung sa Kanya ay hindi na magkaroon pa ng katuparan sapagkat ang laman ay tunay ng hindi mapagkakatiwala. Palakasin ninyo ang inyong mga espiritu upang sa gayon makita ninyo kung gaano kaliwanag, kung gaano ang magagawa ng isang ako kung kayo ay tunay ngang nasa sa harapan na gumagawa ng layunin ng dakilang Panginoon sa bawat isa na lagi nang pumaparito sa kanyang pigli. Magpatuloy. Magpatuloy. Yan ang lagi nang pinaaalala sapagkat ang lahat ng ipinagkaloob ng halimbawa ng isang aklat ay tunay ngang pumapariyan sa inyo, nagbibigay ng kalakasan, inspirasyon upang sa gayon kayo rin ay maging kabahagi ng kanilang paglalakbay nung sila'y naririto pa sa kapatagan na lupa. Kayo rin ang magiging sandata upang sa gayon ang lahat ng karumihan ay inyong maibaba at inyong maimis upang ang inyong mga kaakuan ay tunay nga makapaglinis. At habang kayo'y naglilinis, matatamo ninyo ang tunay na kapayapaan at ang liwanag ay tunay ngang sumasa inyo ng walang katapusan. Hanggang dito ako. At muli, ang pag-ibig at ang kapayapaan na nagbubuhat sa kaitaasan ang lagi nang sumainyo mula ngayon at magpasawalang hanggan. Paalam. Pag-ibig, kapayapaan ang siyang binabati.
at ipinagkakaloob sa lahat at bawat isa. Sa pangalan ng dakilang Panginoong Heso Kristo, ngayon at magpakailan paman. Tunay, nakita, o nalaman ng isang ako ang kanyang kasalanan. Nang bumaba ang kautusan sa lahat at bawat isa. Mula sa kapanahunan ng isang Eva at Adan hanggang sa kapanahunan ng dakilang Panginoong Yeso Kristo. Hanggang sa kasalukuyan, ang kautusan na iyan ay mananatili at ipagkakaloob sa lahat at bawat isang mag-aaral na isinusugo sa sanglibutan na ito. At ito ang nagiging gabay ng isang ako kung paano lumakad o magkaroon ng pamumuhay dito sa sanglibutan na ito. Upang sa gayon malaman niya na may isang Diyos na dakila sa lahat. Na may isang pag-aaral na kinakailangang bakahin, pagtiyagaan ng isang ako upang siya ay magtagumpay sa kanyang sarili. Marami sa mga mag-aaral ang bukas na sa ganitong pag-aaral. Mga pag-aaral na naayon sa Espiritu. Na kung saan ito ay tinuro at ipinakita ng dakilang Panginoon sa kanyang kapanahunan. At ito ay nagkakaroon ng buhay sa bawat isa. At nabuo ang tinatawag ninyong banal na kasulatan. Ito ang nagiging gabay ng isang ako kung paano ang bawat isa ay tinuturuan sa pamamagitan ng mga banal na espiritu ng mga alyo na sa inyo ay sinusugo. At ito ay pinagkakalob sa lahat at bawat isa. Hindi upang inyong marinig lamang ang aking mga iniibig ng mga kapatid. Kundi bagkus ito ay kinakailangan ng paggawa. Binibigyan din ng bawat mag-aaral upang sa gayon ito ay inyong mapakinabangan. Upang sa gayon ito ay inyong mabuhay sa inyong mga sarili. Patuloy na kayo ay binibigyan ng mga pag-aaral, ng mga salita at katotohanan na siyang gagabay sa bawat isa. Sa mga tuwid aking mga iniibig na mga kapatid, kung ito ay inyong nalalaman sa inyong mga sarili, na isa sa puso, mabibigyang buhay aking mga iniibig na mga kapatid. Kayo ay mga palad, sapagkat ang lakbayin, ang yapak ng inyong mga paa, ay naroroon patungo kung saan lumuon ang dakilang Panginoon. Ang bawat isa ay nagkakaroon ng mga pag-aaral. Iba't ibang kalagayan, aking mga iniibig na mga kapatid. Subalit isang patungo ng bawat isa. Sapagkat ang banal na layunin ng dakilang Panginoon ay mabuti at matuwid. Lahat ng kanyang mga mag-aaral, lahat ng kanyang mga tupa sa kanyang sakahan ay makararating, magkakaroon ng tinatawag na bahagi sa harapan ng dakilang Panginoon. Kayo ay tinuturuan, ginagabayan, tinutulungan sa pag-aaral dito sa sanglibutan na ito. Upang sa gayon ang inyong mga kasalanan na inyong nagawa sa inyong buhay, ito ay mapalitan ng kabanalan. At naway ang bawat isa ay magkaroon ng pagtsatsaga, pagsusumikap, upang ito ay makamit. Sapagkat hindi lahat ay nabibigyan ng pagkakataon na makadaan
sa ganitong mga pag-aaral. Subalit ang bawat isa ay bibigyan ng pagkakataon upang makarating sa sinaupunan ng dakilang Panginoon. At sa bawat isang patuloy na ginagawa ang kanilang mga tungkulin sa harapan ng dakilang Panginoon, kayo ay magpuri at magpasalamat sa araw-araw. Sapagkat kayo ay naririyan at tinatahak ang daan na itinuro ng dakilang Panginoon. Oo, ang sanglibutan na ito ang siyang pumipigil. Ang mga tukso na dumarating sa isang ako, ang siyang pumipigil sa isang ako upang magawa ang tungkulin na sa kanya ay binahagi ng kaitaasan. Subalit, ang mga bagay nito ay isang kaparaanan upang matuto ang isang mag-aaral. Upang ang bawat pagtitiis na iyan ay magkaroon ng tunay na bunga na siyang kinakailangan ng aking mga iniibig na mga kapatid upang sa gayon sa inyong pag-aaral. Sa inyong paglalakbay dito sa sanglibutan na ito ay hindi ito ay masayang sa inyong harapan, kundi ito ay mamunga na isang tulad na ginawa ng dakilang Panginoon sa lahat at bawat isa. Marami nang nagtagumpay aking mga iniibig na mga kapatid. Naway ang bawat mga mag-aaralan ng nagtagumpay ay maging inspirasyon ng bawat isa upang kayo sa inyong mga sarili ay magkaroon din ng katagumpayan. Upang ang bawat isa ay makarating sa sinaupunan ng dakilang Panginoon. Naway ang aking mga iniibig na mga kapatid ay manatiling nakakapit sa tunay na puno ng oras. Kayo ay panatilihin ninyong kayo ay nakasusunod sa likuran ng dakilang Panginoon. Naway ang bawat utos, bawat mga aral na ibinabahagi ng kaitaasan, na anumang uri ng mga pagsubok na dumaan sa inyong mga sarili, kayo ay naririyan at patuloy ninyong ginagawa ang tungkulin na sa inyo ay binahagi ng kaitaasan. Aking mga minamahal na mga kapatid sa isang pag-aaral. Ito ang kinakailangang tahakin ng isang tunay na mananampalataya, ng isang tunay na mag-aaral sa harapan ng dakilang Panginoon. Sapagkat ang pag-aaral ayon sa Espiritu ang siyang kinakailangan ng bawat isa. Ang pagsunod sa mga utos at halimbawa na ipinakita ng dakilang Panginoon ang siyang kinakailangang bakahin ng bawat isa. At higit sa lahat, ang pagpapanatili ng kapayapaan sa inyong mga sarili ang siyang kinakailangan ng bawat isa upang sa gayon sa bawat yapak ng aking mga iniibig na mga kapatid, kayo ay nakadodoon sa daan na itinuro ng dakilang Panginoon. Ito ang bahagi na sa inyo ay pinagkakaloob ng kaitaasan sa lahat at bawat isa. Yapak. Subalit, ito ay mahalaga sa bawat isa. Ito ang kinakailangan gawin ng isang mag-aaral. Subalit, ang aking mga mag-aaral na narito at ipinagkakaloob ang kailang mga sarili. Naway, ang bawat isa ay dumudoon. Naway ang inyong mga kaisipan, damdamin at kalooban ay naririyan upang ibahagi ang inyong kabuuan aking mga iniibig na mga kapatid. Nang sa gayon, ang bawat pag-aaral, mga kabiyayaan ay pinagkakaloob ng kaitaasan. Naway ito ay inyong mapakinabang. Naway ito ay inyong mapagtagumpayan at hindi masayang sa inyong harapan. Aking mga iniibig na mga kapatid sa isang pag-aaral. Ito ang bahagi ng kaitaasan na sa inyo ay paulit-ulit. Ina ibinibigay at ibinabahagi upang sa gayon kayo ay hindi mangaligaw sa inyong pag-aaral. Upang sa gayon, ang daan na inyong tinatahak sa araw-araw ninyong buhay sa sanglibutan na ito, kayo ay naaayon sa turo at halimbawa na ipinakita ng dakilang Panginoon. Maraming mga bagay ang siyang
makapagbibigay sa lahat at bawat isa upang kayo ay mga tagumpay aking mga iniibig na mga kapatid. Naway ang mga pagkakataon, ang mga bagay na ito ay magkaroon ng kabuluhan sa inyong buhay. Sapagkat ang buhay na pinagkaloob sa lahat at bawat isa ay isang kabiyayaan na kinakailangang pahalagahan ng aking mga iniibig na mga kapatid. Ito ang kinakailangan ninyong pahalagahan, aking mga iniibig na mga kapatid. Sapagkat kung papaano ipinagkaloob ng kaitaasan, ipinagkatiwala ng kaitaasan ang buhay na iyan, naway ito ay magkaroon ng bunga na siyang kinakailangan, na siyang inyong may babahagi sa inyong kapwa, aking mga iniibig na mga kapatid. Ito ang bahagi ng kaitaasan na sa inyo ay paulit-ulit na ipinagkakalo. Muli, ipinagkakalo sa lahat at bawat isa ang isang lakas, ang isang iwan, at naway maghari ang kapayapaan, ang kababangon, ngayon at magpakailan paman. Ang inyong kapatid sa isang pag-aaral, Juan Evangelista. Paalam. Sumainyo ang pag-ibig, ang liwanag, at ang kapayapaan na nagbubuhat sa isang Diyos na makapangyarihan, ngayon at magpakailanman. Mga iniibig na mga kapatid, tunay nga na ang pinagsikapan ng tao kapag naroon at kanyang natanaw na tinatangay ng tubig, ay kanyang pinanghihinayangan. Naroon ang kasakitan ng kanyang dibdib, na kung bakit ang kanyang pinaghirapan ay napunta sa wala. At tunay nga na sa kaganapang iyon, hindi bagat dapat na panghinayangan ng tao ang mga bagay at panahon na hindi siya nakagawa ng kanyang dakilang tungkulin at kanyang nakalimutan na sa kanyang pakikimamuhay ay hindi lamang mabubuhay ang tao sa tinapay, kundi sa bawat salita na nagmumula sa kaitaasan, na kung bakit nga ba siya sa kapatagang lupang ito ay binigyan ng pagkakataon na magkaroon ng katawang laman, na magkaroon ng karunungan, na kung saan nga ba ito gagamitin? Ito nga ba ay gagamitin sa pangsarili lamang, at ang halina ng sanglibutan ay lagi nang doon siya susunod at kanyang kakalimutan kung paano nga bang ang kabanalan ng kaitaasan na lagi na ipinakikita mula pa lamang sa bago isilang isang Hesukristo. Naroon na at ipinakita ang kabutihan ng Diyos kung paano nga bang ginawa niya ang sandaigdigang ito. Nilikha niya ang mga bagay na pangangailangan ng tao, kung saan ang pakikipamuhay ay naroon ang kabalansihan, naroon ang kagaangan. Bakit nga ba sa kasalukuyan ay wala na ang kabalansihan? Paano nga bang nagaganap ang mga bagay na ito? Ito nga ba'y kagustuhan ng Diyos? Ito nga ba'y mayroong kanyang kapahintulutan? Ang lahat ng bagay ay nagaganap dahil ang tao ay siya ring gumagawa ng mga bagay na kanyang naranasan sa kapanahonang ito. At kung dumarating man ang kahinaan ng kanyang loob sapagkat nakikita niya ang mga bagay na kung kanyang pakaisipin ay bunga rin ng kanyang mga gawa. Kung kaya nga sa paturang ito, di bagat itinuturo sa inyo ang maraming bunga ng inyong mga gawa, iba't ibang bunga, kung paano nga
Kapag nagtanim ka ng mangga, di bagat ito ay mamumunga ng mangga, hindi maaaring ito ay mamunga ng santol. Kung kaya nga, kung ano ang inyong ginawa, asahan din ninyong yun ang babalik sa inyo. Kaya nga, katakutan nyo ang mga bagay na makagawa kayo ng hindi karapat-dapat sa itinuturo at batas ng Diyos na lagi nga'y ipinaaalala sa lahat at bawat isa, sapagkat anumang bagay ay mawawalan ng kabuluhan at ang magkakaroon lamang ng kabuluhan ay ang mga bagay na natipon ninyo na makalangit, na lagi na nga'y ipinaaalala sa inyo ng kaitaasan, ngunit ang tao sa katigasan ng kanyang kalooban ay lumilihis siya sa tunay na katuruan, kung kaya nga nagaganap ang maraming bagay na hindi iniibig ng tao sa kanyang sarili. Ano nga ba ito? Unang-una na, ang karamdaman na hindi nga matatakasan ng tao, sapagkat dumarating ang karamdaman na iyan kung saan ang paglabag, kung saan ang panahon na ibinibigay ay mas lalo pang hinihigitan ng tao ang kanyang paggawa at hindi niya binibigyan ng pagpapahalaga ang katawang laman na ibinigay sa kanya, na kung paano nga napuputol ang isang buhay nang wala sa takdang panahon at ang pagbabayad ay mulit-muling naulit, sapagkat naroon kinakailangang makatagpos ang tao ng tunay na paggawa sa kapatagang lupang ito, nang sa gayon, ang isang karunungan na lagi na binabalot sa kanya ng kaitaasan ay hindi nga magkaroon ng pagkapunit kung hindi ito ay manatili sa kanyang pagkatao, upang sa panahon na nakadarama siya ng lamig at ginaw, ito ay magsilbing init na maglagi ng magpapaalala sa kanya na ang Diyos ay lagi ng nakatunghay at laging sumusubaybay sa lahat at bawat isa. Kung kaya nga, kung dumarating ang kawalang pag-asa, naroon ang liwanag na ibinababa sa kaisipan. Naroon, ibinibigay ang maraming kasangkapan na kaluluwa na kung saan nga ay ipapakita sa lahat at bawat isa na ang Diyos nga ay tunay na pag-ibig at hindi nga niya iiwan ng ulila ang isang mag-aral na lagi na nakakakilala at sumusunod sa kanyang kautusan. Paulit-ulit ang paalala, sapagkat ang tao sa kanyang kalagayan naroon at lagi nang nahahalina ng sanglibutan, at sa pagkahalinang iyan, nalilimutan niya na siya ay isang mag-aral na kinakailangang matuto sa mga aral na ibinababa, at kung siya ay matuto, nawa ito ay makita sa kanyang tunay na paggawa. At kung ito ay makita sa kanyang paggawa, naroon at makahahalina siya ng mga kaluluwa na dumuroon sa mga bagay na makasanglibutan, susunod sa kanyang mga yapak, susunod sa kanyang likuran, upang sa gayon, makita rin nila ang tunay na pag-aaral na makalangit, na tunay nga na nalilimutan ng tao, at nawa panghinayangan ng aking mga minamahal na mga kapatid, tulad ng panghihinayang sa mga bagay na nawawala sa kanila na kanilang pinaghirapan. Di bagat ang inyong pakikipag-aral ay isa ring pagsisikap? Di bagat ang pag-aaral ay kung paanong sa kapatagan ng lupa ay mayroon kayong tinatawag na nagsusunog ng kilay, ay ganun din sa pag-aaral na pang-espiritual. Kinakailangan ding magsunog kayo ng mga bagay na hindi kinakailangan ng inyong espiritu. Sunugin nyo ang mga bagay na makasanglibutan na magbibigay sa inyo ng tali upang kayo ay hindi makatagpos sa inyong pag-aaral. Sunugin nyo ang kataasan ng inyong mga sarili.
Sunugin niyo ang paghatol sa inyong kapwa. Sunugin ninyo ang mga bagay na makasanglibutan na yaman ng tao na kapagbibigay ng kabigatan kung bakit lagi na nagkakasala ang tao. Yan ang isang pag-aaral na kung inyong matatagpusan ay tunay na magkakaroon kayo ng hinahanap ninyong kapayapaan. At bago ako magpaalam, aking iiwan ang isang dagdag na pag-aaral na matatagpuan sa banal na kasulatan. Sa Ecclesiastes, Kapitulo 12, versikulo 6 hanggang 9. Pagsalu-saluhan nawa ng aking mga minamahal na mga kapatid. At muli, ang pag-ibig, ang liwanag, at ang kapayapaan na nagbubuhat sa isang Diyos na makapangyarihan, ngayon at magpakailanman. Paalam, ang inyong kapatid sa isang pag-aaral, Apostol Juan. Paalam. Liwanag at kapayapaan ang aking binabati sa aking mga iniibig mula ngayon at magpakailanman. Ang wika ng dakilang Panginoon na nagtatanong kung sino ang kanyang ina at sino ang kanyang mga kapatid. Tunay baga na ito ay nakakaunawaan ng aking mga iniibig? Ang pundasyon ng pag-aaral ng isang mag-aaral ay nasa pagkakawang gawa at sa paghahandog ng pag-ibig sa kanyang kapwa. Dito kayo tinatawagan, mga iniibig, hindi lang upang magkawang gawa sa inyong mga minamahal o sa inyong mga iniibig na mga kapatid at sa inyong mga kakilala sa laman, kung hindi ang pag-aaral ay para sa lahat ng inyong makakadaupang palad, nang gayon magkaroon ng katagumpayan ang pagsilang ng isang spirito. Sapagkat ang bawat isa ay dito tinawag. Tinawag siya at binigyan siya ng kaangkinan upang makapagkawang gawa. Wala ni isang spirito na isinilang dito makapagsasabi na siya ay aba at kulang sa kaangkinang ito, sapagkat ang bawat isa upang ang batas ng pagsulong ay tumindig sa kanyang spirito ay binigyan ng totoong kaangkinan nito, at ito ay marapat lamang na linangin ng bawat isang nagpapatuloy sa pag-aaral, lalo na sa aking mga iniibig na malaon ng inaaralan. Ang pag-aaral ay mabuhay sa inyo at ang pagkakawang gawa ay ipagkaloob ninyo sa inyong kapwa, kung paano isinilang ang isang Hesukristo sa buhay na ito upang maging halimbawa, kung paano niya iniwan ang siyam na putsyab upang ang isa ay hanapin. Ganto ninanais ng dakilang Panginoon na ang bawat isa ay maligtas, wala siyang ninanais na maiwan. At ang bawat isang kanyang inaaralan ay ganito niya pinakikilala ang inyong pag-aaral upang kayo ay magkaroon ng karagdagang kaalaman sa bahagi ng pagkakawang gawa sa Espiritu. Hindi lang ninyo sikapin na makapamuhay ng may katiwasayan sa laman, kundi bagkus sikapin ninyo na mamuhay na may katiwasayan na umaangat ang kaangkinan ng iyong Espiritu, sapagkat ang buhay sa laman, gaano man ito katiwasay, gaano man ito kadakila, ito ay mauuwi lamang sa alabo, at pagdakay mauuwi sa wala. Sikapin ninyong maisilang sa bahagi ng Espiritu na ito ay inyong makita at ito ay inyong malinang, sapagkat ito ang tunay na magbabalik sa dakilang Ama at ito ang inyong susulitin sa kanyang paanan. Iniibig, walang spiritong bulag na tinuringan, ang lahat ay magagawa
sa kabanalan ng Panginoon at ang lahat ay gagawa sa kanyang ubasan. Tanggapin mo ito o hindi, ito ang kaparaanan upang ikaw ay makabalik sa kanyang paanan. At sa mga inaralan, bakit nga ba? May rami ang nagpapatumpik-tumpik at sadyang tinatanaw lamang ang ubasan ng dakilang Panginoon. Ikaw ay magsukbit ng mga gamit upang ito ay iyong magamit sa iyong pag-ani sapagkat marami ang tunay na nangangailangan sa hindi pa nakakaunawa, iniibig, ikaw ang magpapaunawa sa Kanya. Ikaw ang magbibigay sa Kanya ng karunungan kung paano ka tinuruan ng mga banal na spirito. Ganun ka maging halimbawa at ganun ka magturo sa iyong kapwa upang nang sa gayon ang patuloy na pag-aaral ay magpatuloy ng sa gayon na ang sinabi, kung sino ang aking mga kapatid, kung sino ang aking ina, ito ay tunay mong mainawaan, sapagkat ang iyong kapatid ay ang lahat ng iyong nakakadaupang palad. Ang iyong ina ay ang lahat ng iyong nakakadaupang palad na iyong tinutulungan makapagkawang gawa, inaaralan upang siya man ay matutunan niya rin magkawang gawa sa kanyang kapwa. Dito umiikot ang pag-aaral at ito ang pundasyon ng inyong pag-aaral. Kaya ang bawat isa ay magsikap na hindi lamang masilang sa buhay na ito, kundi ang kanyang pagsikapan ay ang kanyang spirito ay tunay na mabuhay sa kanyang kaangkinan at tunay na magkaroon ng kaunlaran. Iniibig, dito ko iiwan at pag-aaral at ang bahagi ay ihahandog ko sa inyong karagdagan ang sitas na matatagpuan sa Ebanghelyo ni Apostol Juan 3, versikulo 3. Dito ko iiwan ang pag-aaral, nawa ang pag-ibig ay magpatuloy at ang pag-ibig ay manahan sa aking mga iniibig mula ngayon at magpakailanman. Alam, sa inyo'y nakipag-aral, Apostol Juan. Paalam. Sumainyo ang pag-ibig at ang kapayapaang nagbubuhat sa isang Diyos mula ngayon at magpakilanpaman. Mga iniibig na mga kapatid, paano nga ba ang tao ay magiging karapat-dapat sa harapan ng Diyos? Ano nga ba ang dapat niyong katangian? Ano nga ba ang dapat niyong nalalaman? At kung ang bawat bahagi ng karunungan ay tulad sa isang bihisan, anong uri ng bihisan ang dapat niyong taglayin? Ito ba yung luma? Ito ba yung bago? O ito yung parating pa lamang? Kung ang karunungan ng pinag-uusapan, ano ang inyong alam? Ito ba yung dati? Ito ba yung ngayon? O ito yung hinaharap? Sa lahat ng yan, aking mga iniibig ang layunin ng Panginoon. Bawat isa ay makaparoon kung saan siya naroroon. Tama! Ang inyong pangunawa, ito'y batas. Sapagkat wala namang bahagi mula sa bibig ng isang Diyos ang walang kabuluhan. Lahat at bawat isa ay binibigyan ng kaalaman upang matutunan, upang maisagawa ang tunay na layunin kung bakit kayo may buhay. Nalalaman na ninyo na ang bawat laman na yan ay tulad lamang sa isang bisan. Anong ibinibigay sa inyong karanasan ng bawat bisan na laman na yan? Anong itinuturo sa inyo? Tinuruan ba kayo ng bisang laman na yan na ibigin ng sanglibutan? Upang ang lahat ng mga gawi at gawa dito ay yun lamang inyong gagawin. Yun lamang inyong susundin at doon lang paroroon ang inyong puso. O hindi ba kayo tinuruan ng damit na yan? O ng laman na yan na kayo man ay kumilala sa bahagi ng Diyos upang sa inyong pamumuhay bagamat kayo ay may lamang, gumagawa kayo ayon sa kalooban ng Diyos at ang kalooban ng Diyos ay pumaparoon sa inyong mga espiritu. Ngunit paano nga ba ito magaganap, aking mga iniibig, kung ang lahat niyong karunungan ay mula sa sanglibutan, na ang lahat niyong kasanayan, lahat ng patutuo niyong napagmasdan ay mula sa sanglibutan? Ano ang magiging pangunawa ng isang tao sa bahagi naman ng espiritual? Kaya nga matuwid na ipakilala at ipaalala sa inyo ang silatang paglilinis at pagsasaayos ng isang sarili. Natutupad din sa inyo ang sinasabi ng Panginoon na ang bawat isa makarating sa kanyang
paroroonan o kung saan siya naroon, kayo man ay makaroon. Sapagkat ang layunin ng Panginoon ay mabuksan sa bawat puso ang isang katotohanan at ang katotohanan na yan nakapaloob sa bawat espiritu. Ano pa kung hindi nyo bibigyan ng karunungan ang sarili nyong espiritu, paano nga ba kayo makakaunawa ng mga bagay na nagmumula sa Diyos? Nagtitik ang kasulatan ng maraming kasaysayan ng mga nagtagumpay na kaluluwa, na sila man mula sa kanilang sarili ay nagbata ng maraming kahinaan upang sila man ay magtagumpay. Hindi kayo maiiba sa kanila, aking mga iniibig. Bagamat ang inyong mga gawi ay hindi nakasing gaspang ng kanilang mga gawi noong una. Marahil hindi mangangahulugan na kayo magiging karapat-dapat na maliban makilala nyo ang tunay niyong Panginoon. Bakit ito ang aking sinasabi? Sapagkat maliban ang tao ay makatupad ng layunin ng kanyang espiritu, hindi niya maunawaan kung saan siya paroroon at hindi niya maibibigay ang kabuuan ng kanyang sarili sapagkat lagi na ang nakahantad sa kanyang harapan ay ang mga bagay na mayroon ng sanglibutan. Ano ang mayroon sa bahagi ng isang espiritu na dapat niyong matutunan? Bakit nga ba ang espiritu na yan na mula sa Diyos na ginawa ayon sa kanyang wangis ay kailangan turuan? Kailangan makaalam. Hindi nga ba sapat ang talino ng bawat espiritu na dala-dala ninyo upang kayo ay magtagumpay? Ang karunungan ba dala-dala nyo, ito na ang kabuuan ng karunungan ng iyong espiritu. Ito na ba magdadala sa iyo sa harapan ng Diyos? Kaya nga sa paralan ng espiritismo, malawak ang ibinigay na katwiran sa pag-aaral. Hindi nilayo ang bawat isa sa pag-aaral ng tinatawag niyong medyuminidad, sapagkat ito naman ang pag-aaral o edukasyon na pang-espiritual na dapat niyong maunawaan. Ano ang kahalagahan nito kung ito'y babahagi sa inyong mga pagkatao? Dito niyo mabubuhay ang katwiran ng inyong espiritu. Naunawaan niyo ba ang kalagayan ng inyong espiritu sa inyong katawang laman tulad siya ng bilanggo? Na anong ibig sabihin na siya'y nakabilanggo? Hindi niya nagagawa ang katunayan ng kanyang pagiging espiritu sapagkat hanggang ngayon kung ano ang idinitikta ng kanyang katawang laman, yon ang kanyang ginagalaw. Napansin niyo ba aking mga iniibig, pag sinabi ng inyong mga katawang laman na siya ay gutom, hindi ba hindi kayo mapakali hanggat kayo hindi nakakakain? Pag sinabi ng inyong mga katawang laman na siya ay pagod, anong ginagawa ninyo? Hindi ba hinahanapan niyo ang sarili niyo ng kaparaan upang ito ay maipahinga? Samantalang kung inyong maunawaan, ang inyong bang mga espiritu ay nagugutom? Ang inyong bang mga espiritu ay napapagod? Pero lahat ng yan ay nagaganap sa isang pagkatao sapagkat narito, meron kayong laman. Kaya nga, ano ang katwiran ng Panginoon nung sinabi niya, malibang kayo isilang na muli? Hindi kayo makakapasok sa kaharian ng langit. Anong uri ng pagsilang ang inanasa niyang maunawaan ng bawat isa? Ito ba'y muling pagsilang lang ayon sa laman? Na kung lagi kayong isinisilang ayon sa laman, anong pinatutunayan? Hindi kayo nakakatagpos ng pag-aaral, lagi kayong nakabilanggo. Ito ba ang layunin ng Diyos, aking mga iniibig, nung sabihin niya ang salitang ito? Ang layunin ng Panginoon, ang bawat isa ay makalaya, saan kayo dapat muling isilang ayon sa Espiritu. Na ang pagsilang na yan o ang panibagong buhay na yan ay nagbibigay ng kalayaan sa inyong mga tunay na espiritu na ang ginagawa nyo na yung kalooban ng Diyos. Na ang inyong nagagamit ayon sa paglilingkod ay ang mga biyaya nagbubuhat sa Panginoon na siyang kaangkinan ng tunay nyong mga espiritu. Naunawaan nyo ba kung ano ang kaangkinan ng inyong mga espiritu? Naunawaan nyo ba kung anong kaya niyang gawin? Nakikilala nyo ba kung paano sa kanyang pagkakalikha? Kaya nga kung pinagmamasdan lamang ninyo ang inyong sarili sa salamin at lagi ninyong nakikita ang katawang laman na yan, sasabihin mo na ba ito ang likhain ng Diyos? Ang tunay na likha ng Diyos ay ang inyong mga espiritu at ang bawat kasuotang laman na yan ay bunga ng likhain ng tao. Bakit ko sinasabing bunga ng likhain ng tao? Sapagkat sa bawat bahagi, ayon sa ganting galaw, ayon sa paggalaw na ibinibigay ng tao sa sanglibutang ito ang nagiging kasuotang lamang niyang nagbibilanggo sa kanya upang ang layunin ng kanyang espiritu
ay hindi niya magawa. Kaya nga ang pagpapalaya, ang pagbibigay ng panibagong buhay, panibagong pagkakilala, panibagong pagkakataon ay tulad sa bagong pagsilang. Bawat isa'y binibigyan ng panibagong pagkakataon kung ninanasa niyang damputin ang pagkakataon na yan. Huwag kayong manangan lamang ayon sa salita, ayon sa katitikan, aking mga iniibig, sapagkat ang salita ng Diyos ay tunay na buhay. Ito'y nagpapagalaw sa inyong pagkatao, hindi ayon sa laman, kundi ayon sa Espiritu. Kung ang laging lamang yung nakikitang nililinis ay ang inyong mga katawang laman, ano ang magiging kabuluhan nito? Kung hindi nyo makikilala ang inyong espiritu, mananatili siyang nakabilanggo. Alalahanin nyo ang talinhaga ng Panginoon na kanyang sinabi, tulad sa isang binatang mayaman, na tumupad ng layunin ayon sa batas ni Moises, ngunit anong ninanasa ng Panginoon? Siya'y maging sakdal. Paano nga ba kayo magiging sakdal maliban? Aking mga iniibig, bitawan din ninyo ang sanglibutan. Kahit gaano kaganda ang kanyang ibinigay, kahit gaano kalaking kabutihan ang inyong naunawan, walang hihigit sa kabutihang ipakikilala ng Diyos sa inyo sa pamamagitan ng inyong mga espiritu, sapagkat ito magiging kaparaanan upang kayo'y magbalik sa Diyos. Ngunit magaganap lamang ang mga bahaging yan kung bibigyan nyo ng tamang kaalaman ng espiritong yan, na ang kalayaan niya ay makanyang matanggap labas sa karunungang panlupa, labas sa alitigtigin ng sanglibutan, ngunit nabubuhay sa isang katwiran ayon sa liwanag at biyaya ng Diyos. Bawat tao ay mayroong biyaya ng Diyos sapagkat taglayin niyo ang buhay na yan. At kapag ang buhay na yan ay humiwalay na sa isang laman na yan, ano nga bang natitira pa? Hindi nga ba nagiging damit lamang yan na itinatapon at bumabalik sa alabok? Ngunit anong daladala ng inyong mga espiritu, mga karanasan? Na nabuo ninyo ayon sa sanglibutan, saan kayo dadalhin ng mga karanasan na yan? Iaakit ka ba niya sa paanan ng Diyos kung ang hinahanap na karanasan ay ayon sa Espiritu? Kaya nga, meron din pamumuhay ayon sa Espiritu. Ito ang kadahilanan kung bakit sinasabi din ng Panginoon, sa bayan ng aking ama o sa tahanan ng aking may maraming bahay o sa bahay ng aking amay maraming tahanan. Na anong ipinakikilala sa inyo aking mga iniibig, may pinaghahandaan ang bawat kaluluwa. May pinaghahandaan at kadahilanan kung bakit ang bawat isa'y tinuturuan upang siya rin ay makapamuhay ayon sa Espiritu, ayon sa lugar na itinakda ng Panginoong pinaglalaanan sa bawat isang mag-aaral. Mga iniibig na mga kapatid, linangin ninyo ang inyong mga espiritu, sapagkat ito ang magbabalik sa harapan ng Diyos. Gaano mang kalaking karunungan ang daladala ninyo sa inyong mga puso, kung ang inyong espiritu ay nananatiling bilanggo sa katawang laman na yan at sa lahat ng karanasan na pangsanglibutan, hindi rin niya kayo paalisin sa sanglibutang ito. Lagi niya kayong ibabalik. Lagi kayong naririto at dadamitan muli ng isang laman. Ngunit kung kayo'y magtatagumpay, ang kalayaan ay papa sa inyo. Ano lamang ang hinihiling ng Panginoon na ang bawat isa'y maging sakdal sa katotohanan at sa kabanalan, sapagkat naunawanan ninyo, tangi ang mga banal lang ang nandoon sa piling ng Diyos. At kung inyong mga sarili ngayon ay inyong nasisino, ang iyong bang gawa, ang iyong bang karunungan, ang iyong bang kaalaman ay nagpapabanal sa iyo? At kung ang mga bagay na hindi nagpapabanal sa iyo, narito ang pagkakataon. Hanapin niyo ang katotohanan, sapagkat tangi ang katotohanan lamang na nagmumula sa Diyos ang magpapalaya sa tao sa lahat ng kamangmangan. Ninanasa niyo bang lumaya? O nasisihan na kayo kung ano ang meron kayo sa ngayon? Mga iniibig na mga kapatid, pag-isipan niyong mabuti ang inyong mga sarili. Unawain ninyo ang inyong paggalaw. Sinuhin ninyo kung sino kayo, hindi lamang ayon sa laman, lalo na ayon sa Espiritu. Sapagkat ang kabuluhan ng salita ng Diyos ay hindi para sa sanglibutan, kundi para doon sa bawat espiritu na nag-aaral dito sa sanglibutan. Hindi ito ang inyong tahanan, pero ito isang paaralan na nagbibigay sa tao ng kaparaanan upang ang kanyang karunungang daladala ayon sa espiritu ay kanyang masubukan, upang mula sa bawat karunungan na yan at sa bawat pag-aaral na ibinigay sa kanya,
makita niya at maunawa niya ano bang sinasabi ng Panginoon. Dinay ko ang sanglibutan. Kayo man ay gayon din ang gawin. Mga iniibig na mga kapatid, walang hinangad ang kaitaasan, kundi kayo ay magtagumpay. Ngunit hindi kayo magtatagumpay kung lagi na lamang yung tinitingnan ang inyong sarili sa salamin at nasisihan na kayong pagmasdan ang inyong sariling laman. Tumingin pa kayo na higit na mas malalim sa bahagi ng laman na yan upang maunawaan nyo at makita ninyo ang inyong espiritu. Sapagkat anumang bagay na inyong ginagawa sa sanglibutan lamang maiiwan. Ngunit ang gumagawa ng mga bagay ayon sa espiritu, ito ang tangan-tangan niya. Ito ang yaman ng kanyang pagkatao. Ito ang dadalhin niya sa harapan ng Diyos. At sa bahagi ng bawat isa na patuloy nakikipag-aral sa salita ng Diyos. Patuloy na nakikipagniig sa kabatlayaan. Katotohanan ang sinasabi ko sa inyo, tatagan niyo pa ang inyong sarili, aking mga inibig. Talasan niyo pa ang inyong mga isip. Bigyan niyo pa ang inyong sarili ng kaamuan at kahabagan. At bigyan niyo ng pagkakataon na ang tunay na kalinisan ay dumating sa inyong pagkatao. Sapagkat maliban ang lahat ng niyan ay maganap, hindi niyo makikita ang tunay na kalayaan. Lagi na lang kayong magiging alipin ng sanglibutan, sapagkat makailang beses man kayo isilang kung lagi kayong dinadamitan ng laman, anong sa palagay niyong kaganapan, lagi kayong naririto sa bilangguan. Ngunit ang tao, ang tunay na tao ng Diyos, na nagtatagumpay ay lumalaya sa pagkakataling yan, sapagkat pumaparoon na siya sa piling ng Diyos, na kung saan ang tunay na pangako ng buhay na walang hanggan ay nasa piling ng Ama. Mga iniibig na mga kapatid, ito lamang ang bahagi ko sa inyo. Muli, ang aking handog ng pag-ibig at ng kapayapay aking iniiwan sa bawat isa, mula ngayon at magpakilanpaman paalam. Ako ang sa inyo'y nakiisa at naglingkod sa pangalan ng Ama, Espiritu Santo, ng katotohanan. Paalam. Sumainyo ang pag-ibig at ang kapayapaang nabubuhat sa kaitaasan. Ang sinawang maghari sa bawat isa, mula ngayon at laging. Mga iniibig ng mga kapatid sa paturuan ng diwa, tunay na ang kaitaasan ay mabuti para sa lahat. Sapagkat ang kanyang pagtuturo upang ang bawat isa ay maturuan, tunay na laging sagana. Sa bawat sandali, lalong-lalo na sa panahon na kung saan ang bawat isa ay naroroon sa pag-ibig na makarinig ng kanyang mga salita. Mga iniibig na mga kapatid, hari nawa ang pagkaibig na yan na pagkarinig ng salita ng dakilang Panginoon ay di lamang pumaparoon sa panahon ng katulad nito, ang araw na paglalaan upang kayo ay sumamba sa Kanya, kundi sa bahagi at bawat panahon ng pintigin ng inyong mga puso. Sikapin niyong ang kalooban ng dakilang Panginoon ang manaig sa inyong mga puso. Sapagkat katotohanan din naman na hanggang sa mga kapanahonang ito'y bagamat sagana ng inyong pandinig sa kanyang mga salita, subalit ang pang-araw-araw niyong mga buhay, katotohanang siyang umaagaw ng bahaging iyan. Kaya't kung ang bahaging ito ng panahon na narito kayo ay magiging bahagi lamang ng kapahingahan ng inyong mga kaisipan, ng inyong mga kalooban, ano nga ba ang nararapat ninyong gawin o aking mga iniibig na mga kapatid? Ito ba gayoong nararapat? Sapagkat sa turuan ng tao, ito ang bahagi at araw ng dakilang Panginoon na kung saan kayo ay dapat na narito.
O ito ba yung dapat na nararapat na sa bawat araw? Ang inyong mga buhay dito nyo, unang inilalaan ang pagsunod sa dakilang Panginoon. Ang pakani ng bawat kaluluwa ng kanyang mga salita na tunay na magbibigay buhay sa bawat isa na manatili sa kasiglahan at kaayusan ng kanyang pakikipamuhay ayon sa nararapat na sa lipunan niyang ginagalawan. At maliban dito, o aking mga iniibig na mga kapatid, ito lang ba ang hahanapin sa bawat isa? Na kayo ay may kapayapaan sa inyong pamumuhay? Nasaan roon ang tunay na kapayapaan ng isang espiritu sa kabuhayang hinahangad ng dakilang Panginoon sa bawat isa? Mga iniibig na mga kapatid, kayo na narito tunay na nagsisipag-ingat sa bawat paggalaw ng inyong mga sarili, paggalaw ng inyong mga kaisipan, ng inyong mga damdamin, sapagkat narito ang inyong pagkatuto na ang sumunod sa dakilang Panginoon ay magsisimula upang ang inyong mga sarili maturuan ng mga bagay na mabuti at mainam, na ang mga bagay na masama at di karapat-dapat, ito ang mga bagay na di nyo gagawin. Sapagkat ang pagkakaligtas sa bawat isa, ito ang niyanais ng kaitasan, na isa man sa kanyang mga nilikha ay huwag mawaglit at huwag mangawala, kundi kanyang matipon sa kanyang bakuran, sapagkat ito ang nararapat sa pagkakalikha sa bawat isa. At kayo na narito, o aking mga iniibig na mga kapatid, mabuti kung inyong niyanasan ng inyong mga sariling maging mabuti. Kung magkagayon, ang bawat isa ay lalayo sa pagkakamali na nagdudulot ng kasalanan at pagdakay isang kamatayan. Ang Panginoon sa kanyang kalagayan ay nagtuturo sa bawat isa upang kayo ay di lamang magsipagnasa ng mga buhay sa sanglibutang ito, kundi lalo tigit na sain ng bawat isa ang tunay na kabuhayan ayon sa Espiritu na siyang hinahangad ng dakilang Panginoon upang ang tunay na kaliwanagan sa inyo ay masilayan na mula sa kaliwanagang yan, o aking mga iniibig na mga kapatid, ay maisaboy doon lalong-lalo na sa mga nangangailangan naroroon sa kadiliman. Kaya nga't ano ang isasabi sa inyo, o aking mga iniibig na mga kapatid, na ang pagkakagawa at pagkakaturo sa bawat isa ay hindi lamang yung mailigtas ang inyong mga sarili, kundi ang susunod na bahagdan ay isang pag-aaral na kayo man, kung kayo magiging karapat-dapat at magiging malinis, ay magkakaroon ng isang layunin upang maihandog ng bawat isa ang kanyang sarili upang maging manggagawa ng dakilang Panginoon sa kanyang ubasan. Maging kanyang kamanggagawa, maging kanyang kaibigan, alalaong bagay, magiging kaisa ng dakilang Panginoon sa bawat niyang gawain. Kaya't naririto ang isang paghahandog sa isang sarili na kung saan magtuturo sa kanya upang yaong kabanalang hinahangad ng dakilang Panginoon ay inyo nilamang matamo na ang inyong mga sarili hindi lang maghahangad na mailigtas o maisalba ang inyong mga sarili, kundi lalo't higit ang inyong mga sariling maihandog nyo upang makapagsalba ng maraming kaluluwa na dito ay nangangailangan. Mga iniibig na mga kapatid, yan nais baga ninyo na kayo ay maging kamanggagawa ng dakilang Panginoon. Yan nais baga ng bawat isa na siya ay pagkatiwala ang tunay na mabigyan ng kabiyayaan ng dakilang Panginoon. Na ang banghaging yan ay kanyang palalaguin at pagbubungahin
At nang kung magkagayon ang bunga na yan, at magiging tunay na karapat-dapat, magiging bungang maipapakain sa lahat ng nangagugutom. At kayo, o aking mga iniibig na mga kapatid, sa katotohanan, ay di nangangailangan mga takot sapagkat sino mang gumagawa ng bahaging ito, siya ang unang makatitikim ng kabiyayaan ng bunga na yan na kanyang pinalalago. Ang Panginoon ay matuwid at mabuti sa kanyang kalagayan. At ang kanyang katalinihan, katotohanan ng mga iniibig na mga kapatid, ay nagtuturo sa bawat isa upang maging kabahagi niya sa kanyang layunin. At kung kayo ay nagdanasa ng mga mabubuting bagay na ganito, katotohanan, ang Panginoon lagi ay magbubukas ng kanyang daan upang ang lahat ng hadlang na yan na inyong kinatatakutan, siya man ang mag-aalis nito sa inyo. Ganito iniingatan ng kaitaasan ang bawat isa, na kung papaano ang kanyang pag-anasa ay may kabutihan, mayroong kabanalan. Ang gawad ng kapangyarihan at katumbas ito ay kanya rin namang ibibigay sa inyo, upang minsan pa ay mapatunayan na ang sino mang sumusunod sa kanyang likuran, siya ay kanyang iingatan at kailanman ay di mapapariwara. Mga iniibig na mga kapatid, harinawa ang buhay na itinatalaga nyo sa kapanahunang ito ay naroroon na sa paghahandog ng inyong mga sarili. Kung magkagayon ang higit na lalong pagkisikap, pagsasalba ay hindi lamang mabubunsod sa inyong mga sarili, kundi doon lalo't higit sa inyong mga kapatid na ano ang kanyang utos. Ibigin mo ang iyong kapwa, ang iyong kapatid, nang walang pagkatangi, nang tulad sa iyong sarili. Kaya't ito ang mga bagay na sa inyo ipinapaalala upang minsan pa ang inyong mga sarili inyong makita na hindi ninyo pag-aari, kundi pag-aari ng iisang Panginoon na kanyang ginawa upang maging kaisa ng bawat kapatid na kanyang makikita at kanyang maaabot. Mga iniibig na mga kapatid, harinawa ang kasiglahan ng pagtuturo ng dakilang Panginoon ay inyong matamo sa inyong mga buhay, nang upang sa gayon ang liwanag ang siyang laging magiging tanglaw ng inyong mga buhay. Kahit na ang kadiliman ay nakapalibot at ang libutang ito, ang bahaging yan ay hindi ninyo makikita sapagkat ang liwanag ng dakilang Panginoon ang laging tatanglaw sa inyong mga espiritu upang inyong makita lagi na ang kanyang katotohanan, ang kanyang kalinisan at ang kanyang kabanalan. At ito ang bahaging sa inyo yung aking iiwan at harinawa ay maipagtanggol nyo sa inyong mga sarili ang layunin ng dakilang Panginoon lagi na kayo ay kakitaan ng kasiglahan at katatagan. At muli, ito ang bahaging sa inyo'y aking iiwan. At ang pag-ibig ng dakilang Panginoon ang siya nawang maghari sa bawat isa, mula ngayon at lagi na ang inyong kapatid, sa isang Panginoon at isang pag-aral. Pedro, Apostol, Paalam. Sa kaitaasan, ang siyang maghari sa lahat at bawat isa mula ngayon at magpakailanman. Mga iniibig na mga kapatid, ang kaitaasan nga ay tunay na naghahanda, naglalaan ng kanyang piging sa lahat at bawat isa sa inyo, na kung saan ang bawat isa ay inaanyayahan makadalo ng may kabuuan sa kanyang harapan. Mga iniibig na mga kapatid, ang aral na laging ang pinagkakaloob sa lahat at bawat isa, tunay nga itong pakikinabangan ng bawat mag-aaral, na kung saan ang kanyang sarili ay hinahayaan matuon sa bawat aral na ipinagkakaloob ng kaitaasan. Na kayo bilang isang mag-aaral na nagsusumikap
na maipagkaloob ang inyong kabuuan sa harapan ng dakilang Panginoon. Ito ang nararapat sa bawat isa sa inyo, sapagkat ang kaitaasan ay lubos na nagagalak sa mga mag-aaral na kung saan hindi lumiliban sa mga kapanahonang siya'y nagtuturo sa harapan ng bawat mag-aaral. Mga iniibig na mga kapatid, patuloy ang kaitaasan na nagdudulot ng kaginhawaan sa bawat isa sa inyo. Sapagkat nalalaman ng dakilang Panginoon ang bawat kalagayan ng bawat isa sa inyo dito sa sanlibutan, na kayo'y napupuno din naman ng mga pansamantalang kagalakan. Subalit, ang kaitaasan ay tunay na nagbibigay at nagkakaloob sa bawat isa ng isang kapayapaan na kung saan bagamat kayo ay napapaikutan ng mga pag-aaral, ng mga alitigtigin, kayo'y nakadarama ng tunay na kapayapaan at nagpapatuloy ang pagkakaloob sa lahat at bawat isa upang nang sa gayon ang inyong pakikipag-ugnayan sa kaitaasan ay tunay nga ninyong hindi malimutan. Mga iniibig na mga kapatid, ito ang bahagi ng kaitaasan sa lahat at bawat isa, na siya sa kanyang pagbibigay ng kapayapaan, nagbibigay ng biyaya na walang hanggan. Kayo nga'y inaasahan din naman na laging handang tumanggap upang nasa gayon hindi nyo maisip sa inyong mga sarili na kung kayo bagay na pinarurusahan ng kaitaasan sapagkat inyong nadarama ang tunay na kalooban ng isang kapaligiran sa inyong paglalakbay dito sa sandaigdigan. Ang kaitaasan ay mulit-muling kumakatok sa inyong mga pintuan. Ang kaitaasan kailanman ay hindi nagsasara sa mga tunay na mag-aaral na nagnanais na may ipagkalob ang kanyang sarili sa pag-aaral at sa mga aralin na kung saan itinuturo ng mga banal na espiritu, na kung saan ang kaitaasan ay laging umaalalay. Ang kanyang liwanag ay tunay ngang pumaparoon sa lahat ng mga mag-aaral na nagnanasa na kanyang maipagpatuloy ang kanyang sinumpaan sa harapan ng dakilang Panginoon, na ang kanyang tungkulin ay mabigyan niya, maipagkalob niya ang kanyang sarili, makapag-aral na naaayon sa Espiritu. Ang bahagi ng kaitaasan sa lahat at bawat isa ay unti-unti ngang nabubuksan sa bawat isa sa inyo. Sapagkat bagamat kayo'y tumatayong nakikinig
o nagkakaroon ng pangunawa, kayo ay inaasahan ng kaitaasan na tunay na inyong maisagawa ang inyong mga naririnig at ang inyong mga nauunawaan. Sapagkat hindi nga kayo bibigyan ng isang pag-aaral na hindi nyo kakayanin. Walang kadahilanan ang isang mag-aaral upang kanyang sabihin sa kanyang sarili o idahilan na ang kapaguran dito sa sanlibutan ang makahahadlang upang kanyang maisagawa ang kalooban ng dakilang Panginoon. Mga iniibig na mga kapatid, magsipagpatuloy kayo ng inyong pag-aaral. Ano man ang inyong kasapitin, dito sa sanlibutan, ang kaitaasan, tila isang tubig na patuloy na nagbibigay kauhawan sa mga mag-aaral na kung saan siya'y pumaparoon sa kalituhan at siya'y nagkakaroon ng mga pag-aaral na hindi niya maunawaan. Ang kaitaasan nga ay tunay na magbibigay sa bawat isa ng liwanag upang inyong maunawaan na ang liwanag ay kakaiba sa liwanag na inyong nakikita dito sa sanlibutan. Ang bahagi ng dakilang Panginoon sa lahat at bawat isa ay tunay ngang inaanyayahan na inyong maipagkaloob, magkaroon ng mga patotoo o magkaroon kayo ng kapanahunan sapagkat kayo nga bagamat naroroon sa dako na kung saan ang bawat isa ay nagkakaroon ng mga katanungan. Ang kaitaasan ay nasa lahat ng dako na kung saan ang kanyang paggabay ay tunay ngang matatamo ng isang mag-aaral na may pagsisikap na kanyang mapaunlad ang kanyang sariling ako upang nang sa gayon kanyang magampanan ang kanyang tungkulin sa harapan ng dakilang Panginoon na kanya rin namang sinumpaan. Ang pag-aaral na kung saan ang bawat isa sa inyo, bagamat nagsisikap, ito'y inyong maituon sa kung saan ang inyong mga espiritu ang siyang tunay na makasasagot sa mga katanungang hindi nyo mahanap dito sa sanlibutan. Na ang mga patutunayan, kayo bilang isang mag-aaral ang makararanas at makadadama upang inyong mapatutuhanan na kayo'y naroroon sa tamang lakbayin ng buhay na nilakbayan din naman ng dakilang Panginoon nang sa kanyang kapanahunan siya'y naparito dito sa sanlibutan. Naway, ang biyaya ng kaitaasan, ang liwanag, ang sumainyo sa tuwina na kayo'y mabusog ng mga paalaala, ng mga aliw na isinugo ng dakilang Panginoon dito sa sanlibutan upang nang sa gayon kayo'y matuto at inyong mabigyan ng pagpapahalaga ang mga kapanahunan na ipinagkaloob ng kaitaasan sa lahat
at bawat isa sa inyo. Maghari ang kapayapaan at ang pag-ibig sa lahat at bawat isa mula ngayon at magpakailanman. Paalam. Ako ang inyong kapatid sa iisang aralin at iisang Panginoon. Lucas, Apostol. Paalam.